Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang kaalaman na makakatulong sa inyong kalusugan. Alam niyo po ba na sa tuwing gumigising kayo sa gabi para umihi, bahagyang tumataas ang inyong blood pressure, naiistorbo ang inyong tulog at nawawalan ng mahalagang pagkakataon ang inyong nervous system na manumbalik ang lakas. Kapag ito ay paulit-ulit na nangyayari, lalo na pagkatapos ng edad 60, tumataas ang panganib na kayo ay matumba, malito, at maging ang ma-stroke sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit mayroon pa pong mas nakakaalarma rito. Mahigit 70% ng mga senior citizen ay hindi namamalayan na pinalalala pa nila ang kanilang pag-ihi sa gabi dahil sa mga pang-araw-araw na gawi na sa tingin nila ay walang masamang epekto, ngunit unti-unting nagiging sanhi ng kanilang problema. Hindi nyo po kailangan ng diuretics. Hindi nyo kailangang bawasan ang pag-inom ng tubig hanggang sa manuyo ang inyong lalamunan. At tiyak na hindi nyo kailangang matulog ng nakaupo para lang maiwasan ang pagpunta sa banyo. Ang tunay ninyong kailangan ay 5 simpleng gawi. Ang mga gawing ito ay suportado ng mga pag-aaral mula sa Philippine General Hospital at sa National Kidney and Transplant Institute na nagpapakitang makakatulong ito upang makatulog kayo ng 6 hanggang 7 oras ng walang patid at hindi ginigising ng inyong pantog. Inayos namin ang 5 gawing ito ayon sa pagiging epektibo nito. Bawat isa ay may kasamang malinaw na siyentipikong ebidensya at mga gabay sa kung paano ito gagawin. At ang pinakamahalaga, madali po itong isagawa. Simula ngayong gabi, samahan niyo po ako hanggang sa dulo dahil ang unang gawi ay maaaring makabawas ng inyong paggising sa gabi ng hanggang 40% sa loob lamang ng 1 linggo kung susundin ninyo ito ng tama. Bago natin talakayin ang mga gawi na ito, alamin muna natin kung ano talaga ang sanhi ng paghihi sa gabi. Hindi lamang po ito dahil sa pagtanda, hindi rin ito dahil mahina ang inyong mga bato o kidney. Ito ay dahil sinusubukan ng inyong katawan na alisin ang sobrang likido o fluid. Nangyayari ito kapag umiinom kayo ng tubig sa maling oras. Kapag masyadong maalat ang inyong hapunan o kapag naiipon ang likido sa inyong mga binti sa buong araw at hindi ito nailalabas sa tamang paraan. Lahat ng ito ay nagiging sanhi upang mas marami ang ihi na gawin ng inyong katawan sa gabi. Bukod pa riyan, ang senyales sa pagitan ng inyong utak at pantog ay nagugulo habang nagkakaedad. Ang maliliit na pag-ihi na hindi ninyo pinapansin sa umaga ay nagiging hindi na matiis sa gabi at gigising kayo ng 1 beses, 2 beses, hanggang sa mahirapan na kayong bumalik sa mahimbing na tulog. Ang magandang balita po, sinusubukan pa rin ng inyong katawan na pagalingin ang sarili nito. Kailangan lamang nito ng kaunting tulong mula sa inyo. Hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa dahan-dahang pagbabalik sa normal na takbo ng inyong katawan na dati ay maayos na gumagana. Kaya naman, ang 5 gawing ito ay hindi lamang tungkol sa pagtulog ng mahimbing. Nakakatulong din itong ibalik sa ayos ang buong nervous system na kumukontrol sa inyong pagtulog at sa paggana ng pantog. Handa na po ba kayo? Magsimula tayo sa 5 gawi. Ito ay isang bagay na madalas ay hindi naiintindihan ng karamihan sa mga senior. At dahil dito, patuloy silang napupuyat gabi-gabi nang hindi nalalaman ang tunay na dahilan.
Ikalimang gawi, uminom ng tubig sa tamang oras, hindi lang sa tamang dami. Marami ang naniniwala na ang pag-ihi sa gabi ay sanhi ng sobrang pag-inom ng tubig. Ngunit ang totoo, ang problema ay hindi kung gaano karami ang iniinom ninyo, kundi kung kailan ninyo ito iniinom. Kung iinom kayo ng maraming tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi, hindi magkakaroon ng sapat na oras ang inyong katawan para iproseso ito. Mananatiling aktibo ang inyong kidneys. Patuloy na mapupuno ang inyong pantog. Kapag humiga na kayo, ang likido mula sa inyong mga binti ay babalik sa daluyan ng dugo, nalilikha ng mas malakas na pagnanais na umihi. Bilang resulta, 1 o 2 oras lang matapos kayong makatulog, gising na naman kayo at naghahanap ng banyo. Ayon sa mga nangungunang urologist sa Pilipinas, dapat ninyong inumin ang karamihan sa inyong pang-araw-araw na tubig bago mag-alas 5 ng hapon. Pagkatapos ng 6:00, magsimula na kayong magbawas at pagsapit ng 8:00 o 9:00 ng gabi, pinakamabuting itigil na ng tuluyan ang pag-inom. Sa isang pag-aaral mula sa Unibersidad ng Pilipinas, natuklasan na ang simpleng pagbabago sa oras ng pag-inom ng tubig nang hindi binabawasan ang kabuuang dami ay nakatulong sa mga nakatatanda na mabawasan ang pagpunta sa banyo sa gabi ng hanggang 4% sa loob lamang ng 1 linggo. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga umiinom ng tsaa pagkatapos ng hapunan o mahilig humigop ng likido bago matulog. Kaya, kung gusto ninyong magsimula sa pinakasimpleng pagbabago, simulan sa inyong huling baso ng inumin sa buong araw. Huwag hayaang nakawin ng isang maliit na higop ang isang buong gabi ng tulog. Ngunit hindi lang tubig ang sanhi. May iba pang mga bagay na tila hindi nakakasama, tulad ng 1 tasa ng tsaa sa gabi, kaunting tsokolate bilang dessert, o kahit isang maliit na baso ng fruit juice bago matulog. Subalit, ayon sa Philippine Urological Association, ang mga ito ay kabilang sa pinakamalalakas na pampagana sa pantog na ginagamit pa rin ng maraming senior araw-araw nang hindi namamalayan ang epekto. Ika-4 na gawi, iwasan ang mga lihim na sanhi na gumigising sa inyong pantog bago pa man kayo magising. Tinukoy ng mga eksperto sa St. Luke's Medical Center ang 8 karaniwang grupo ng pagkain at inumin na maaaring makairita sa lining ng pantog at magparami ng pag-urong nito. Kasama rito ang kape, tiyan na may caffeine, alak, carbonated soft drinks, tsokolate, maaanghang na pagkain, mga prutas na citrus tulad ng dalandan at lemon, at kamatis. Kapag kinain o ininom sa gabi, ang mga ito ay hindi lang nakakairitas sa pantog. Ginugulo rin nito ang natural na produksyon ng antidiuretic hormone, ADA, ng inyong katawan, isang mahalagang hormone na tumutulong sa inyong pigilan ang ihi sa magdamag. Sa isang pag-aaral noong 2011 na inilathala sa Journal of Urology, natuklasan na ang pagbabawas sa mga pampairitang ito sa pantog sa loob lamang ng 2 linggo ay lubos na nagpababa sa bilang ng pag-ihi sa gabi para sa mga lalaki at babae na may edad 60 pataas. Sa karaniwan, nakita ng mga kalahok ang pagbaba ng 1.4 na paggising kada gabi. Malaking pagbabago na iyan para sa isang taong dating gumigising ng 3 beses gabi-gabi. Ang caffeine ay partikular na problematic. Bukod sa pagiging isang banayad na diuretic, nakakasagabal din ito sa inyong malalim na pagtulog, nagpapataas ng pagiging alerto at nagpapahirap na makatulog muli pagkatapos bumisita sa banyo.
Inirerekomendahan ng mga doktor sa Philippine Heart Center na limitahan ng mga nasa edad 60 pataas ang pag-inom ng may caffeine pagkatapos ng 2:00 ng hapon upang maiwasan ang pagkaantala ng tulog at pag-ihi sa gabi. Ang alak ay isa pang dapat alalahanin. Ayon sa mga eksperto, maaaring pigilan ng alak ang produksyon ng ADH, ang hormone na nagsasabi sa inyong kidneys na bagalan ang paggawa ng ihi habang kayo ay natutulog. Kapag napigilan ang ADH, mas maraming ihi ang ginagawa ng inyong katawan na humahantong sa pagpunta sa banyo sa gabi at bahagyang dehydration sa paggising. At panghuli, nariyan ang nikotina. Marami ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari ring mag-overstimulate ng pantog. Sa isang pagsusuri ng mahigit 3,000 pasyente, natuklasan na ang mga naninigarilyo ay 1.7 beses na mas malamang makaranas ng nokturya o pag-ihi sa gabi dahil sa pagdami ng hindi sinasadyang pag-urong ng pantog. Kung kasalukuyan kayong kumakain o umiinom ng alinman sa mga ito sa hapon o gabi, subukang palitan ang mga ito ng mas banayad na mga opsyon tulad ng chamomile tea, crackers na gawa sa whole grain na walang asukal, mainit na sabaw ng gulay, o mga prutas na mababa sa asido tulad ng nilagang mansanas o peras. Sa loob ng 7 hanggang 10 araw, maaari kayong makapansin ng tunay na pagbabago. Huwag hayaan ang isang simpleng tasa ng kape o isang baso ng orange juice na magnakaw ng inyong pahinga gabi-gabi. Ngayon, nabawasan na ninyo ang pag-inom ng likido. Inalis na ninyo ang mga stimulant. Ngunit mayroon pa ring isang tahimik na salik na nananatili. Hindi ito nanggagaling sa inyong kinakain. Nagmumula ito sa inyong sariling katawan. Partikular sa inyong mga binti, ang lugar kung saan tahimik na naiipon ang maraming likido sa buong araw nang hindi ninyo namamalayan. Ang susunod na gawi ay tutulong sa inyong harapin ang natirang likido. Ito ang parehong likido na tahimik na namumuo sa inyong mga binti sa buong maghapon at dumadaloy pabalik sa inyong pantog sa sandaling patayin ninyo ang ilaw at humiga para matulog. 3 gawi, igalaw ang inyong katawan sa tamang paraan para pigilan ang likido na bumaha sa inyong pantog sa hating gabi. Kapag ginugugol ninyo ang halos buong araw sa pagtayo o pag-upo, hinihila ng gravity ang likido papunta sa ibabang bahagi ng inyong katawan, lalo na sa inyong mga paa at binti. At maaaring hindi ninyo mapansin ang anumang pamamaga o manas, ngunit nariyan pa rin ang likidong iyon. At kapag humiga kayo para matulog, sinisimulan itong sipsipin muli ng inyong katawan at ipinapadala sa inyong kidneys para alisin. Nagre-resulta ito sa biglaang pagdami ng produksyon ng ihi sa gabi na pumipilit sa inyong gumising para pumunta sa banyo. Ayon kay Dr. Jose Reyes, isang geriatric urology expert sa Maynila, ang banayad at tuloy-tuloy na paggalaw ay nakakatulong mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at lymphatic fluid. Nagbibigay daan ito sa inyong katawan na ilabas ang sobrang likido sa araw sa halip na itulak ito sa gabi. Isang kamakailang pag-aaral sa mga senior citizen ang nagpakita na ang 30 minutong paglalakad lamang sa isang araw ay maaaring makabawas ng pag-ihi sa gabi ng higit sa 25% pagkatapos ng 3 linggo. Kaya kung nais ninyong tulungan ang inyong katawan na pamahalaan ng mas maayos ang likido, subukan ang banayad na araw-araw na paggalaw. Ang mga simpleng gawain tulad ng dahan-dahang paglalakad sa loob ng bahay, pag-uunat ng inyong mga binti, pag-angat ng inyong mga sakong at daliri ng salitan o pagtaas ng inyong mga binti habang nakahiga ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba.
Ang pinakamagandang oras para gawin ang mga ehersisyong ito ay sa hapon o maagang gabi. Mas mainam kung bago mag-alas 8. Iwasan ang paggawa ng mabibigat na ehersisyo sa gabi tulad ng mabilis na pagbibisikleta, malalalim na squats, o matinding pelvic workouts. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng pressure sa pantog at malito ang mga senyales na nagsasabi sa inyong katawan kung kailan dapat umihi. Kailangan lang po ng 15 hanggang 30 minuto ng magaan na paggalaw araw-araw. Walang espesyal na kagamitan, hindi kailangang pumunta sa parke. Dito mismo sa inyong tahanan, kahit sa pasilyo, matutulungan ninyo ang inyong katawan na gumaan ang pakiramdam, mabawasan ang pamamaga ng binti, at matiyak na hindi mabibigla ang inyong pantog pagsapit ng gabi. Maaari ninyong kontrolin kung gaano karaming tubig ang inyong iinumin. Maaari kayong pumili ng mas mabuting pagkain at bumuo ng malusog na rutina. Ngunit kung napapansin ninyo pa ring gumigising kayo na may matinding pagnanais umihi, may tagas, o hindi umaabot sa banyo sa tamang oras, ang tunay na issue ay maaaring mas malalim pa. Maaaring hindi ito sa inyong kidneys, maaaring hindi sa inyong pantog. Maaaring ito ay isang grupo ng maliliit ngunit mahahalagang kalamnan na tinatawag na pelvic floor. Hindi ninyo sila nakikita. Ngunit kapag sinanay ng maayos, matutulungan nila kayong muling makontrol ang inyong pantog nang hindi nangangailangan ng gamot. Iyan ang magdadala sa atin sa susunod na gawi. Ikalawang gawi, palakasin ang inyong pelvic floor muscles. Ito ang mga kalamnan na tumutukoy kung kaya ninyong pigilan ang inyong ihi sa buong magdamag. Pagkatapos ng edad 60, ang pelvic floor na kinabibilangan ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog, urethra at rectum ay natural na nagsisimulang humina. Kapag nawalan ng tono ang mga kalamnang ito, nawawalan din kayo ng kakayahang kontrolin ang daloy ng inyong ihi. Kahit isang maliit na senyales mula sa pantog ay maaaring gumising sa inyo. Kung natutulog kayo ng nakatagilid o napunta sa maling posisyon, maaaring tumagas ang ihi lampas sa huminang balbula at gisingin kayo na may pakiramdam ng pressure o pagkabasa. Ayon sa mga doktor, ang Kegel exercises ay kabilang sa mga pinaka-epektibong paraan upang mapabuti ang kontrol sa pantog para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nahihirapan sa pag-ihi sa gabi o incontinence. Sa isang pag-aaral noong 2018 na inilathala sa Journal of Urology, natuklasan na pagkatapos lamang ng 4 hanggang 6 na linggo ng tamang pagsasanay sa Kegel, nakita ng mga may edad 65 pataas ang karaniwang pagbaba ng 55% sa nighttime incontinence. Inirekomenda ng mga pambansang asosasyong pangkalusugan ang pagsasagawa ng Kegel exercises gamit ang 3-10-3 method. Ibig sabihin nito, dahan-dahan ninyong i-contract ang mga kalamnan na gagamitin ninyo para pigilan ang daloy ng ihi. Hawakan ang pagpiga sa loob ng 10 segundo at pagkatapos ay mag-relax ng 10 segundo. Ulitin ang siklong ito ng 10 beses sa isang sesyon at gawin ito ng 3 beses sa isang araw. Ang pinakamahalaga ay ihiwalay ninyo ng tama ang mga kalamnan ng pelvic floor. Huwag higpitan ang inyong tiyan, huwag pigain ang inyong mga puwit, at huwag pigilin ang inyong hininga. Ang senyales na tama ang inyong ginagawa ay isang banayad na pakiramdam na para bang natural na napipigilan ang daloy ng ihi ng walang puwersa. Maaaring gawin ang mga ehersisyong ito habang nakaupo, nakahiga, o kahit nanonood ng telebisyon. Walang makakaalam na nag-eehersisyo kayo. Ngunit pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo,
magsisimula na kayong makaramdam ng kapansin-pansing pagkakaiba. Ang mas malakas na pelvic floor ay nangangahulugang mas kaya ninyong pigilan ang ihi sa buong magdamag. Mas maliit ang posibilidad na magising kayo mula sa mga maling alarma na ipinapadala ng inyong pantog. Hindi na kayo gaanong makakaramdam ng pagmamadaling umihi sa madaling araw. Dahan-dahan, maaaring mapagtanto ninyo na hindi edad, kundi ang inyong kakayahang kontrolin ang sariling katawan ang nagtatakda ng kalidad ng inyong pagtulog. Binago na ninyo ang inyong mga gawi sa pagkain. Nagsanay na kayo sa paghinga, nag-ehersisyo ng inyong mga kalamnan, at naglakad ng dahan-dahan araw-araw. Ngunit kung gumigising pa rin kayo ng 2 o 3 beses sa isang gabi nang walang malinaw na dahilan, ang problema ay maaaring hindi ang inyong pantog. Maaaring may kaugnayan ito sa kung paano ninyo iniinom ang inyong mga gamot at kung paano patuloy na naiipon ng inyong mga binti ang likido sa buong araw. At susunod na po ang pinakamakapangyarihang gawi sa lahat. Ang isang maliit na pagbabago sa timing ay maaaring makatulong sa inyong kontrolin ang buong siklo ng paghihi sa gabi. Kung gagawin ninyo ito sa tamang oras, maaari nitong baguhin ang lahat. Unang gawi, ayusin ang oras ng inyong gamot at ilabas ang naipong likido sa inyong mga binti sa tamang sandali. Magsimula tayo sa diuretics. Ayon sa Philippine Heart Association, ang mga gamot tulad ng furosemide, hydrochlorothiazide o spironolactone ay karaniwang inirereseta para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo, heart failure o fluid retention. Ang mga gamot na ito ay tumutulong sa katawan na mas mabilis na mag-alis ng tubig. Ngunit kung iinumin sa hapon o malapit sa oras ng pagtulog, magpapatuloy itong gumana habang kayo ay natutulog na nagpapataas ng inyong pangangailangang umihi sa gabi. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the Philippine Geriatric Society, natuklasan na ang simpleng pagbabago sa oras ng pag-inom ng diuretic mula sa gabi patungo sa bago mag-alas 2 ng hapon ay nagpababa ng pagpunta sa banyo sa gabi mula sa karaniwang 2.2 beses patungo sa 0.9 beses lamang kada gabi sa mga may edad 60 mga pataas. Ang pagbabagong ito ay hindi nakabawas sa bisa ng gamot, ngunit nagdulot ito ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng tulog. Sunod ay ang issue ng fluid retention o manas sa mga binti. Kapag gumugugol kayo ng mahabang oras sa pagtayo o pag-upo sa araw, ang dugo at lymphatic fluids ay hinihila pababa sa inyong mga binti ng gravity. Ito ay kilala bilang mild peripheral edema at napakakaraniwan sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may mahinang sirkulasyon o kondisyon sa puso. Inirerekomenda ng mga doktor na itaas ng mga senior citizen ang kanilang mga binti nang hindi bababa sa 50 hanggang 30 minuto tuwing hapon. Pinakamainam kung sa pagitan ng alas 4 at alas 6 ng gabi, ilang oras bago matulog. Ang layunin ay ilipat ang naimbak na likido pabalik sa gitnang sirkulasyon upang maalis ito ng mga bato ng mas maaga. Binabawasan nito ang pressure na umihi sa gabi. Kung nakakaranas kayo ng mas kapansin-pansing pamamaga, maaari ninyong isaalang-alang ang pagsusuot ng compression socks sa araw. Ayon sa mga eksperto, ang mild medical grade compression socks ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon, mabawasan ang pag-ipon ng likido sa ibabang bahagi ng katawan, at makatulong na bawasan ang paghihi sa gabi na dulot ng pamamaga ng binti. Ang problema po, iilan lamang ang nakakaalam nito. Inaakala nila na ito ay dahil sa mahinang bato
katandaan, o sobrang pag-inom ng tubig. Ngunit ang totoo, sa simpleng pag-aayos ng oras ng inyong mga gamot at pagtaas ng inyong mga binti sa tamang oras, maaari ninyong maalis ang halos lahat ng sobrang likido bago pa nito maistorbo ang inyong pagtulog. Huwag hayaan ang isang maling oras na tableta o isang pagod na pares ng mga binti na magpuyat sa inyo buong gabi. Simulan ngayong hapon, maglagay ng unan sa ilalim ng inyong mga binti, makipag-usap sa inyong doktor kung kailan dapat inumin ang inyong mga gamot, at baka sakali maranasan ninyo ang inyong unang gabi ng tuloy-tuloy na tulog sa loob ng maraming taon. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Huwag subukang gawin lahat ng sabay-sabay. Ang tunay na nagdudulot ng pagbabago ay hindi kung gaano karami ang inyong ginagawa, kundi kung saan kayo magpapasya na magsimula. Maaari kayong magpasya na itigil ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Maaari kayong maglagay ng malambot na unan sa ilalim ng inyong mga binti tuwing hapon, o maaari kayong maglaan ng ilang sandali bago matulog para dahan-dahang i-contract ang inyong pelvic floor muscles na ipinapaalala sa inyong katawan na kayo pa rin ang may kontrol. Ang maliliit na pagbabagong tulad nito, kapag inuulit araw-araw, ay maaaring maging gabay sa inyong katawan pabalik sa natural na ritmo nito. Hindi ninyo kakailanganin ng sleeping pills. Hindi kayo mag-aalala sa paglalakbay o sa pagbabago ng rutina. At ang pinakamahalaga, mababawi ninyo ang isang napakahalagang bagay na inaakala ng maraming may edad 50 pataas na nawala na sa kanila. Isang malalim, tuloy-tuloy, at natural na pagtulog. Tulad noong kabataan. Magsimula sa isang maliit na hakbang ngayong gabi. Dahil minsan, isang hakbang lang ang kailangan ng inyong katawan para muling mahanap ang balanse nito. Bilang buod, ang pag-ihi sa gabi ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ito ay isang senyales, isang tahimik na mensahe mula sa inyong katawan na humihingi ng suporta. Hindi sa pamamagitan ng tableta, hindi sa pagtitiis ng hirap, kundi sa pamamagitan ng maliliit at kayang gawin na mga kilos na maaari ninyong isagawa araw-araw. Alalahanin natin ang mga natuklasan ninyo. Itigil ang pag-inom ng tubig sa gabi para makapagpahinga ang inyong kidneys. Iwasan ang mga bagay na gumigising sa inyong pantog tulad ng kape, alak, o orange juice sa gabi. Igalaw ang inyong katawan ng banayad para hindi maipon ang likido sa inyong mga binti. Palakasin ang inyong pelvic floor para manatili kayong may control. At panghuli, ayusin ang schedule ng inyong gamot at posisyon sa pagtulog para hindi mapilitan ang inyong katawan na maglabas ng likido sa gabi. Walang mabilis na solusyon. Ngunit kapag ang maliliit na bagay ay ginawa sa tamang oras, sa tamang paraan, ng tamang tao, maaari itong lumikha ng mga resulta na higit pa sa inyong inaasahan. Isang mapayapang gabi, isang magaan na umaga, at isang bagong araw na nagsisimula ng walang pagod mula sa paulit-ulit na paggising. At ngayon, kayo naman po, aling gawi ang sisimulan ninyo ngayong gabi? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong unang karanasan. Binabasa ko po ang bawat isa at labis kong gustong malaman kung ano ang nagbabago sa inyong paglalakbay tungo sa mas mahimbing na pagtulog. Huwag kalimutang mag-subscribe para makatanggap pa kayo ng mga natural na payong pangkalusugan na walang gamot, walang pressure, at walang pagod. Ang kailangan lang ng inyong katawan ay ang tamang pag-unawa at magsisimula itong pagalingin ang sarili.
Ang tulog ay babalik sa inyo bilang isang regalong lubos ninyong nararapat matanggap gabi-gabi.